Magandang araw mga fan! Good day! Another episode for the Tito Talks. Makaganda ng lugar natin, di ba? As you can see. Well, nag-invite tayo ng panibago na naman. Mga master to. Actually, marami nang hindi nakakakilala rito. Kasi medyo nag-lay-low. Pero actually, kung inabutan nyo to mga boys, girls, nako, magugulat kayo sa mga tirada nito. Ito yung mga nagpasikat sa mga ibang studio eh. Yung isang guest natin, they called him Lord. Sa industry, kilala siya lalo-lalo na sa tropahan. And the other one is sa mga batikan din na filmmaker, no, na nag-transcend sa another part ng pagkukuha ng video, no. May transition siya from wedding to corporate. Kaya medyo maganda yung mga topic na pag-uusapan dito sa ating episode na ito. No? Mga batikang videographer. Actually, kahit hindi ko sila pakilala, for sure, makikilala nyo itong mga to. Well, hindi ko napapatagalin. Ito sila, andito, mga tropahan boys, Derricky and Lek, IDS, the Lord. Diba? Ito yun, di ba, Aring Lek? Gandang araw mga boss. Maraming salamat sa pagpapaulak. Boss Lek, maraming salamat kahit sobrang busy mo, parang napaunlakan mo kami. Parang hindi totoo eh. Actually, nakakatawa kasi kayo yung mga first person na na-invite namin dito, no? Kasi parang, actually, kaya lang naman namin ginawa itong podcast na to is para to educate people din na nasa industry ngayon na pumapasok. Na parang kung ano ba yung pwede nilang mapulot, lalo na sa inyong well-experience, di ba? Well, for starters, paano ba nagsimula? Paano ka nagsimula, parang Lek? Paano ka nagsimula sa industry? Ako way back 2005. Pero kasi by 2003 to 4, nasa Olongapo ako. So, yung tita ko may business sila na photo video sa ano pa yun, film-based pa. So that time, ako doon, parang nag-OJT, parang ganon, training ako doon. So, nag-edit na ako ng linear. Analog, no? Analog pa. Ano So yung parang nag-edit ako ng mga video na pinapasok pa sa VHS. Yun, yung titling. KBL yan, Brad. Yan using yung Amiga yung ano namin doon ginagamit. Tapos Videonics pa. So yun, 2003. Pero inaaral ko na noon kasi ang course ko na Desa Publishing Multimedia Technology sa isang computer school. Yan. So, pagka-graduate ko, doon ako nag-OJT muna sa tita ko sa Olongapo. So, kasalbinyag patay ka rin pala next Parang ganon. Yan. Yun, shoutout sa mga apport ko sa Olongapo and Olongapo boys yan. Sa Mabayuan yan. Yan, yung studio ng tita ko noon, parang nasa siya, parang siyang Hidalgo style, yung maraming Hidalgo mga ng Olongapo. para siyang maraming mga studio doon. Okay. Yun. So FMJ studio niyan sa tapat ng St. Joseph. So sa sentro lang yun malapit sa ulo ng Gapo. So parang medyo mga 2 years siguro ako doon. So puro ganun lang ginagawa mo? ko. Tapos nakasama din ako sa shoot, pero lang ako doon, parang lightman, mga ganon. Kasi ano pa yun wala naman pa akong knowledge na batches pa yun. So yung may mga videographer pa kami noon na talagang medyo matatanda na talaga. Easy. Easy. Tapos, pero yung premiere yung premiere noon, 2.0 pa. So inaaral ko yun, naglilibro kasi yun yung subject ko noon So parang ang ganda mag-edit ng Startup pa lang yun. Startup pa lang yun. Kasi yung time na may Pinnacle pa, di ba? Yun, yung gagamit ka pa ng Videobox. Capture card ka pa. Ang maganda lang doon, nung nandun kami, na-discover namin kung paano mag-transfer ng VHS to VCD. So yung mga studio sa Zambales, Pampanga, Bataan, yan, alam ko meron pa ata mga La Union, mga ganyan. Doon, sa amin sila nagpapa-transfer to VHS to VCD. VHS to VCD. So yun yung parang malakas sa amin dati. So parang tuwang-tuwa ako noon kasi siyempre kahit meron kasi meron ka akong nakilala na isang editor sa isang local channel, yung nagturo sa akin. So parang tinuro niya yung ganun. Tapos nung inaaral ko and then in-apply namin, yun. So talaga pala, old school ka rin nag-start, no? Well, si Boss Derek naman, Boss. How did you start with this, Okay. I started way back 2004, 2005. Halos magka-linya kasi kayo. ako Mascom student. Tapos si Brian Venancio, classmate ko noon. So siya yung photographer, ako yung videographer. One time yung mami niya may kakasal na friend. Wala kaming experience at all. So puro lakas lang ng loob. Salang agad, Manilaw, salang. Ako hindi ko pa alam kung paano ko siya ilalagay sa, kasi yata VCD.
VCD. Hindi, anong gamit mo ng camera nun? Gamit ko noon, high 8. Yung mga handicam. handicam, high 8. Maraming gumagamit nun. So natapos, nagawa namin, edit ko. Hindi ko alam kung paano ko siya pagkakasyahin sa VCD. Kasi binaburn lang dati. Binaburn lang. Hindi ko, wala pa akong ka-idea nun eh. Pero okay naman, nagawa naman namin ng maayos. Doon, so 2004, 2005, pagka-graduate ko, unti-unting nagkakaroon ng hindi pa ako full-time sa wedding, pero nag-dubbing pa ako sa ABS-CBN. At the same practicumer ka nun. Ako noon, dubber. Alam mo yung mga anime? Yun. Ikaw nagvo-voice over? Ikaw nagvo-voice over. Ayos pala. May iba palang talent to, kala ko. Sample nga dyan. Sample nga lang. Sample nga dyan. And then nag-apply ako noon as editor. Tapos yung word na dubber, meaning nun, transfer eh. Kung sa media ka, from, yung katulad nga ng sinabi ni Lek, from VHS to VCD. Ang tawag doon, dubbing. So akala ko, yun yung a-applyan ko. Pagdating ko dun sa ABS, may mga nag-audition artista, Voltes 5 yata yun, bro. Ayun. Yun. Yun yung uso pa yung kapanahon na nun, English to Tagalog eh, no? Yun, Tagalog yung mga cartoons. Malalim din pala pinagalingan. Pero how did you start with the wedding? Dahil nga rin ba sa one time na gig niyo ni Brian? Yun. Dun sa experience na yun, nahilig kami ni Brian Venancio sa wedding. So, kaya pala ever since tandem kayo lagi. So, ang idol namin noon si Bob Nicolas, Jason Magbanua. Tapos, di mo akalain, magiging kaibigan ko pala yung Lek Magbanua. Di ba? Actually, na-meet ko lang naman si Lek one time nung Actually, sikat na siya nun eh. Hindi Kasi siya yung mga first videographer na nakapag-shoot ng mga artista na as long as I remember. Doon yung mga kasama ko naman, nag-shoot na. Kaso, si Lek yung medyo bumanat ng medyo yung atake, di ba? Okay, kasi usually linear lang nung araw eh. Nakita ko noon, yung kasal nga nila Regine Tolentino sa kanila Sander, linear lang yung editing noon eh. Tapos ito nga, nung nakita ko, sino ba to? Hindi ko kaya, like IGS eh. Tapos one time nakasama ko tong mga to. As in, di ba? Parang, paano ba? Michael Hamandre, ikaw, si Raywin, saka si Derek, di ba? Manila Cathedral. Tapos nakakatawa nun, parang hindi naman tayo magkakilala, pero tropahan, no? Parang kasi yun yung mga namimiss ko nowadays eh. Kasi ngayon, pag may nakasama kang bago, hindi ka halos pansinin eh. Parang may kanya-kanya silang buhay. Medyo yun lang naman nakikita ko, no? Pero ito, as matagal nyo na, di ba? Parang, napansin nyo yung panahon natin during those days na kalakasan natin wedding. Tapos ngayon, sa event, ikaw, until now, you do weddings pa rin, di ba? Medyo laylo ka lang, medyo low fee. Pero hindi nawawala, di ba? Ano yung parang napansin yung difference between yung panahon natin sa ngayon? Ikaw, boss, Lek, una ka na ulit kasi ikaw ang nakasalang pa rin dito eh. Oo, siguro. Yung experience siguro. Kasi nung nag-start ako, di ba, ng 2000, then pagkabalik ko dito sa Manila, akala mo galing ng US, no? So pagkabalik ko sa Manila, na siya, digital na. Putok na digital, oo. So swerte ko, napunta ako sa isang studio na na-miss ako eh. Nakita ko yung ang ganda na ng wedding, parang dito sa Manila, iba na. Mini DB na, parang sabi ko. Tapos, iba na yung style ng edit. So, doon ako napag-start mga... Kasi nga non-linear na. Napunta ako from linear to non-linear. Parang sabi ko... Marami na-mix doon. May nakita akong isang studio na in-applyan ko. Tapos, ang ganda ng resume ko, pasa ako doon. Tapos, paro editor lang. Kaya lang, siyempre, siguro hindi ako para doon. Okay lang. Tapos nang napunta ako dun sa isang studio, yun nga, sa Hieronimo Photography. Kunakas, minention ko pa eh, no? Shoutout sa'yo, boss. Hindi, doon ako natuto na, doon ako mas as editor. As editor lang. So, accidentally lang talaga, naging shooter lang ako. Nang one time may shoot kami, walang isang videographer. So, sa akin pinahawak yung BX 2000. So, siyempre, hindi ko alam yun eh. Wala akong knowledge doon. So, basta sinabi lang niya, diyan ka lang bantayan mo. And then, after that, yun yung advantage doon na hindi ka lang editor, naging videographer pa ako that time. So, doon na nag-start. Parang... Nahilig ka na ng Oo, nahilig na ako. Tapos, tinirain pa ako para maging... Mas plakado. Kasi parang natutunan ko doon, one time, parang kick-cutting ata yun. So, siyempre, pag may humarang sa'yo, hindi kasalanan yun na humarang sa'yo eh. Kasalanan mo yun pag di ka gumalaw. Nag-adjust. Oo. Tama. So, siyempre, ang ginawa ko,
Tinayo lang yung tripod. Eh, di binantayan ko lang kasi hindi ko naman alam yung gagawin ko. Basta sabi lang niya, bantayan ko. Ngayon, siyempre, may humarang na waiter, di ba? Nag-a-assist doon paano i-cut yung ano. Eh, dalawa lang kami videographer. So, nung ini-edit na yung video, hinahanap niya yung shot ko. Eh, hindi ko naman alam na kailangan ko sigurong gumalaw eh. No? So, yun. Sabi lang kasi, bantayan mo eh. Yun yung mga isa na mga natutunan ko na. Siyempre, kapag alam mo yung gagawin mo, and then, siyempre, katulad doon, naharangan ka, kailangan mo mag-adjust. Hindi yung pwede mo naman sabihan yun. Kaya lang, in a way na, di ba? Pero okay yung sinabi mo na parang, pag naharangan ka, ikaw yung mag-adjust. Ikaw yung Ikaw mag-adjust. na gumawa ng paraan. Kasi ikaw may kailangan doon eh. Tama, di ba? Yun. Tapos, siguro yun, after that, ang magandang aspeto na natutunan ko nun, every wedding, ang ginagawa ko, pag nakakita ko kahit photographer, videographer, kinikilala ko. So, doon dumami yung mga network ko. Yan. Kasi after that, sabi ko, eto na yung parang huli kong work. I mean, kahit first and last siya, sabi ko, gusto ko rin ng ganito, may sariling studio. Pero yung pumapasok kami sa Corinthian Gardens. Editor lang ako doon, no? So, tapos mga kasama ko doon, mga university graduate. Tapos, syempre, parang ang sarap ng trabaho, di ba? Ang sarap nung sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng studio. Yun, kaya nabuhay Kaya ako nagtayo ng sarili kong studio kasi parang ang sarap pala ng buhay din ng isang wedding videographer. And at the same time, advantage na, editor ka din. Correct. Hawak mo lahat. Oo. Tapos Derek, on your part, paano yung insights mo regarding this, no? Or your experience nung panahon mo, nung gumagawa ka pa ng wedding films. As of today, kahit paano naman, nakabalita ka pa rin, no? Okay. Before, sobrang saya, syempre. Oo naman, talagang masaya. 2010 yata kaming nagsama noon, no? Like, 2010. 2010, nag-freelance ako kay Lek. Talaga? Oo. Kuya kaya hindi. Bro, may sasakyan ganito. kasi. Inahire ako niya na videographer. Pero hindi ko alam kung ano ang totoo. Kung dahil ba may sasakyan ako, ginawa akong service. Parang ganun Meron yun. akong crane nun. Yeah. Sulit. Hindi, pero nangyayari ngayon yan eh. Di ba? Kaya ka minsan i-hire dahil meron kang magandang camera. Meron kang sasakyan. Kaya nga minsan, di ba, nagiging issue sa isang mga forum, sa isang page na parang i-hire ka as videographer, pero yung sasakyan mo pala yung talaga, papasabay sa'yo. Di ba? Pero dati kasi tropahan lang eh. Tropahan talaga. Tsaka sobrang thankful ko kay Lex, syempre. Siya yung siya yung nagsama sa akin sa totoong world ng wedding industry. Kasi although meron akong mga sarili kong projects nun, pero sobrang baba ng TF pa. Ng rate pati. So nung si Lek nang nag-start, yung mga bigayan niya ng TF medyo mataas. Maganda na. So mga high package na yung So yun. Yung mga nato. Hindi, ito kasi actually, kaya rin kayo nandito, kaya ako kayo in-invite, kasi alam nyo, sa inyo ko nakita yung tropahan eh. Diba? Sa kayo, kasi ikaw, geographer, tapos tropa mo si Brian, photo, tapos itong mga to, tapos pag nagkakasama-sama kayo, parang ang saya-saya lang. Kasi before, yung photo video naman, pagka studio mo, may nakita kang ibang studio, wala kang pakialaman, halos di kayo magpansinan eh. Pero kayo, different studios, different, what do you call this, basta iba-iba yung ano nyo, pero pag nakita kayo tropa, no? Kasi nowadays, medyo nawawala yun eh. How did you handle yung mga gano'n? Kahit sabihin nyo may sarili kang studio, pero at the same time, nagkukuhaan kayo. Paano discard? Alam mo bro, before kasi, konti pa lang yung mga studio. So ako may sarili, si Lek, si Raywin. So kami din nagtutulungan sa isa't isa. Kunin kong freelance si Lek, si Raywin. So nagpapasahan lang din talaga? pasahan lang din. Kasi konti dati, pa yung studio nun talaga. Kasi dati, di ba, parang, alam ko dati may mga pride eh. Pag shooter ka ni ganito, hindi ka pwedeng gamitin ito. Dapat parang kumuha ka ng sarili mo. Kasi may mga pride yan eh. Parang may technique yan, may style kami. Pag kinuha mo to, baka magaya yung style ko, di ba? Pero sa inyo kasi doon na uso yun eh. Di ba? Yung mga tropa, nagugulat ako, siya rin nagsushoot doon. Parang, di ba? Kasi nowadays, well, iba-iba talaga, no? Pero ngayon, napapansin ko nga, parang yung tropahan, nawawala na rin. No, meron pa rin naman. Pero hindi kasing saya nung ginagawa nyo before na parang, kaya nga nauso yung sessions, di ba? Yung talagang nagkikreate kayo ng ganun. Yun yung nakakamiss ngayon sa industry. Kaya parang minsan sabi ko, dapat makausap natin para at least kahit paano, di ba? Paano nyo na-handle yung ganun diskarte. Parang, kunyari, parang may project ako, parang, tapos kukunin kita. At the same time, nagkaroon ka rin. Paano yung ganun diskarte nyo? Sa akin, kunyari, si Lek nag-freelance sa akin tapos magka-cancel, okay lang naman.
Kasi syempre magandang opportunity yun. Sayang naman kung papakawalan niya. Diba? Galing, So, ganun yung mindset, Marami no? naman din makakuha ng kapalit. Tapos kunyari, siya yung magka-cancel, siya na din maghahanap ng kapalit niya. Oy, tandaan nyo to, Kim. Narinig nyo yun? Pag kayo magka-cancel, gawin nyo rin ng paraan. Huwag yung basta cut lang, di ba? Cancel lang. Pero ano, may isa akong tanong eh. Kasi nakita ko ngayon, iba na yung approach. Katulad mo ikaw, Boss Slick. Palagi ka pa rin nasa wedding ka. Pero kasi most likely, mas nakikita kita into corporate eh. Kwento mo nga, Boss Derek, paano yung naging transition mo from wedding videography to corporate, Okay. So, actually, nung nagwe-wedding naman ako, may mga corporate projects na din naman ako nun. Kaya lang nitong pandemic, di ba, bawal ang events. So, walang shoot. Correct. Nahilig ako sa trail, sa pagmumotor. Sa bundok kasi doon kami pwedeng magmotor eh. Correct. Walang So, bawal dun. na-miss ko yung paggawa ng video. Naisip ko, gawan ko ng video yung pagmumotor ko. Ayun. So, doon nag-start. Medyo nakilala tayo ng mga motorcycle brands. Ayun. So, nagpagawa na sila ng mga video. So, unti-unti medyo Dire-diretso na-penetrate na din yun. That's why, eto ba, yung ba yung naging ba't may label? Ito. Itong LABL Cafe, part siya nung pagkawala ko dun sa wedding industry. So, since pandemic na, nagkaroon ako ng parang motto in life na you have to live a balanced life. Yun. Tapos, for motorcycle din yung merch ko. So, medyo nag-focus ako ngayon dito sa Kumusta yung transition? Kumusta yung transition? Di ka ba nahihirapan from wedding to parang kung paano yung naging lifestyle bigla, paano yung pagpalit ng diskarte? Actually, parang di naman ako nahirapan kasi kung ano lang din yung alam ko, yung experience ko, yun lang din naman yung ina-apply ko sa pagdating dito sa corporate. Kaya lang, nung pumasok na kami sa ads, ibang mundo, bro. Correct. Sobrang ibang-iba. So, kailangan din namin mag-adapt. So, nag-aaral kami. Pati yung pakikisama sa iba't ibang tao. Kasi sa isang shoot, bro, 70 heads kayong nagtatrabaho. Sobrang dami. Ang hirap nun. Hindi ka tulad sa wedding, pito lang tayo. So, yun yung parang, medyo nahirapan kaming, mag-adapt. Pero ito, kita nyo naman po siya. Pag nandito kayo mga sir, mga ma'am, pasyalan nyo itong Label Cafe. Nako, matutuwa talaga kayo. Kasi, wow. Ako, parang na-stuck ako. Every time nandito ako, parang hindi pa rin naaalis yung tingin ko sa bawat corner eh. Aesthetic na, alam nyo yun? Basta iba, sobrang cool ng place. Ayun nga, Boss Lek, parang ikaw, nakakasama kita sa corporate eh. Madalas tayo magbanggaan sa corporate eh. How do you mix it with weddings and pa rin? When it comes to corporate, kasi katulad niyan, di ba, ikaw, nag-wedding ka at the same time, mas bumabanat ka sa corporate. How do you mix and match mga tirada na gano'n? Ako, siguro advantage lang kasi ng wedding videographer into corporate. Kaya natin mag-shoot. Correct. Kahit anong event. Kaya Pero yung mga parang depende sa iba. Preference pa rin. Preference pa rin. By preference pa rin. Kasi yung tayo, kunyari, wedding videographer tayo, shoot tayo corporate. Di tayo mahirapan eh. Alam na natin kung ano yung mga pwestuhan natin, ano yung mga camera na gagamitin, mga lente. Pag yung corporate, pag shoot mo ng wedding, mas mahirap yun. Correct. Di ba? Mas mahirap Saka yun. kaya natin mag-direct eh, right? Oo. Sa corporate kasi, may mga shoot na may retake or depende sa event. Pero sa wedding kasi walang retake doon. Yes, tama. So, Hindi mo pwede pa-ulit yung tsaka talagang inaral yon. Sa corporate naman, siyempre, aral naman yon. Kaya lang, yung pwestuhan kasi sa corporate, madali na lang eh. Di ba kapag nag-shoot tayo ng kahit nanong event, ang dali na ng pwestuhan eh. Alam na natin yung galawan. Ano lang siguro, ang advantage lang ng wedding videographer, bukod sa, ano tawag dito? Wait, nawala ako. Sige na, wala. Andito pa pala ako. Advantage ng wedding videographer, ano siya, paano ba yung term ko? Marami na tayong In technicals. mga technicalities, hindi na tayo mahirapan. So, yun. Swerte ko lang din, ang dami kong mga na-shoot na mga corporate din, na mga events. Kasi like kila Jan, Kila Jan yung kasama kami ni Tito Al. So, siya photo ron. Tapos, andin doon, nakasama namin ibang mga, mga videographer. So, natitrain ka ng iba't ibang event. Correct. So, doon ka nasasanay. And then, eventually, magkakaroon ka na sariling shoot, sariling events mo na corporate. Hindi ka na mahirapan. Correct. Para nagiging training ground mo siya. Yan. Yun ang advantage yan.
Pero sa'yo, Boss Derek, katulad yan, you're into ads, di ba? Siyempre, marami kang sinusunod dyan, marami may director. Paano yan? How do you cope with this thing na parang kaya may advertising agency, di ba? Paano mo nagagamit yung pagiging wedding videographer mo sa pakipag-usap? Kasi tayo, ang galing natin makipag-usap, di ba? Oo. Sa about agency, siguro na-try ko lang once with working with agency, pero mahirap pala talaga. Ibang klaseng mundo. Correct. So, yun, nag-decide ako na medyo pressured, toxic. So, hindi ito yung buhay na gusto ko. Correct. Yun. So, good thing, direkta kami lagi sa mga company. Kliyente. Sa kliyente. So, yun. Ayun. Mas nagkakaroon ng creative freedom pag ikaw talaga. Totoo. Kasi, siyempre, ang decision making, diretso agad sa boss, no? Mm. Kasi when it comes na, hindi ko naman inano kasi agency is a good thing, pero katulad nga nung sa'yo, mas maganda yung gano'n, mas may creative freedom when it comes to filming such kung ano man yung ginagawa mong ads, di ba? Mismo. Yung visualization kasi natin, iba, pag nasa wedding ano kayo, di ba? Kasi lahat nung iniisip natin, parang hindi naman to scripted na parang, di ba? Parang minsan nga may nagsabi, parang masyado na raw ako ng wedding, pero as you can see, lalo na noong mga panahon nyo, talagang hindi mo na makikita yung scripted di ba? Oo. Ano, napansin yung difference ng mga nakakapanood pa rin ba kayo ng wedding? Ikaw, boss, sa wedding. Ano napansin yung difference nung mga tirada ng wedding nung araw, saka yung wedding sa events ngayon? Ano napansin yung difference? Dati kasi start tayo kunwari, doon muna tayo sa medyo technical, yung creative. Yung creative kasi, Gusto ko isa yan yan, sa mga nagdadala ng mga art shot. Correct. Yan. Money So shot, parang no? ang dati dyan, ang term natin, money shot. Money shot. So, tayo, nung mga, alam mo na, pag mga lumang tao, manual pa tayo lahat, gimbal, di ba? Yan, HD 4000. yan. Yung mga galing pa kay Lagari Garza, yung mga sa Quiapo pa, yung mga ano. So, parang medyo social ka na kapag ang gimbal mo, ang brand niya, Glidecam. Correct. Dahil medyo expensive. So, parang dati kasi ang training, parang more on balance pa. Kailangan may balance, hindi pa siya hindi pa siya digital yung gamit natin, hindi pa siya motorized. So mas mahirap actually. Actually si Mike yung parang pinaka is medyo sobrang smooth pagdating doon sa mga manual. Siya yung talagang glider na Pero glider bukod king. doon, kasi parang medyo late namin nakilala si Mike, yun kami nila Derek, ang pinaka magaling din sa amin mag-glide dati. Si Raywin, yan si Marvin, yan shout out sa aming friend from Canada, no. Mars, yan sila Mars. Yan si Mars, pasok lang natin PBM, no. Si Mars kasi taga Davao. So isa siya sa mga parang Jason Magbano ata ng Davao. Isa sa mga glider manual, magaling yun. So siya rito, nag-migrate siya from Davao to Manila. Tapos nakasama niya kami yan, sila Moki, yun. Kaya kami nagkaroon din ng circle of friend. That time kasi parang bilang lang kung sino yung mga glider eh. Exactly. Kaya ang hirap. Kaya ang ginawa namin, lahat kami talaga nag-aral. Nag-train. Nag-train kami. Para pag sarili kong shoot, gusto ko ako glider. Pag kay Derek, gusto niya, pwede rin siya mag-glide. Ang creative mo pa. Sino bang creative mo dati, Tol? Bukod kay Mike pa. Wala pa si Mike. Ikaw din eh. Kami. Guys, tayo. i-google ko itong Kami mga din. taon to yung mga sinasabi namin. Matutuwa kayo doon sa mga works nila. Try nyo i-check sa YouTube yung mga tirada nila. Lalo-lalo na sa mga nag-start, nako maniwala kayo. Marami kayo mapupulot. Alam mo, Tito, yung Pinoy Video Maker, PVM, sobrang laking tulong niyan sa wedding industry. Napakagandang community niya. Kasi isipin mo niya, may trabaho kami sa iba't ibang lugar. Sa Australia, Correct. sa US, kahit saan. Magtanong ka lang sa PVM, meron ba akong pwedeng i-hire dito na freelance? Sigurado meron. Meron sasalo, no? Guys, nasira yung card ko, dito ako sa ganitong lugar, baka pwedeng pa-assist. Meron tutulong. Kahit saan lugar. Actually, nangyayari. Actually, medyo naglilo lang si PBM because of the hiring. Pero actually, pagka gusto mo talaga ng maaasahan, talagang PBM ang run through, no? Lalo-lalo na sa... Ang dami kasi naglabas ang page, eh. Yes. Sa photo, naman, PWP, di ba? Right? Dati pa yata nung Pipo pa. May Pipo pa. May Pipo Iba pa, yun, pero iba nawala pa yun. rin yun. Tapos recently, may nadagdag nga yung Glidecam. Kaso minsan kasi, sa page, dahil nga hindi na babantayan ng todo, no? Parang minsan, toxic na yung nagiging laman ng homepage eh. Minsan, nagiging chismis. Well, number 1 kami doon, abangers kami lagi. Pero kasi, yung PBM, totoo yun, no? Boss Derek, no? Sobrang laking tulong yung PBM sa community, no? Kaya nga nagkaroon ng sessions di ba? Yes. Maraming gumaling dahil sa PBM, right? Tama yan. Di ba? Parang, pag naalala ko nun, pag may sessions, parang lahat excited no?
Kasi learning nga na Totoo. binibigay nun eh, no? Parang, nakakatuwa lang. Parang, hopefully, maibalik, no? Well, kami sa Alab, mga Alab Pips, we're trying to bring back those oldies sa parang camaraderie and everything na let's teach everyone, let's educate everyone na parang ito na yung tirada, hindi yung parang, kasi nowadays sa halata ako, parang medyo, iba na yung angasan ngayon eh. Well, hindi na sila nagsimula. Kaya gaya nung sinabi mo kanina, yung ano ba yun, yung regarding sa training, hindi sila nag-start sa ano? I mean naman, no offense to, no, sa mga bago. Kasi parang, ang ganda kasi pag may pinanggalingan ka experience eh, matcha-challenge ka. Parang nagsimula ka sa hirap. Pero siyempre, kanya-kanya naman ang depende nga sa Well, preference. depende sa technology kasi Oo. ang dali na ng technology ngayon. Well, lahat naman may consent pro, sabi nga sabi nga ni Mima, every generation meron consent pros yan. Parang nagkataon lang na ngayon, parang don't blame the what they call this, kung ano man yung meron sa'yo before doon sa pagkakataon, yun sa panahon ngayon. Kasi every generation merong pagkakataon to develop eh. Parang gano'n, di ba? Parang yun nga, nowadays, parang at least coming from the legends, well-experienced, di ba? At least ano yung mga pwede nyo pang tips na pwedeng sabihin ngayon sa mga upcoming, yung pwedeng mga tips and techniques na nagamit nyo before na until now is marami pa rin, alam mo yun? Di ba? Sino Boss ba? Derek. Ay, Tips. Okay, siguro do what you love. Darating yung time na mahihirapan tayo, mababurnout, lahat. Dadating sa'yo yan. Pero yun nga, kung talagang love mo yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Huwag kang mawawalan ng passion. Parang ako, medyo naglaylo lang ako sa wedding ngayon. Pero syempre, hindi tayo dyan. I'm sure hindi ako mawawala dyan. Kasi actually, na-realize ko yan before. Isa sa anong tawag sa ganun? Isa sa plano sa akin ni Lord, isa sa mga, anong tawag doon? Ano yan? Isa sa mga... Isa sa plano sa akin ni Lord na parang ang tawag doon yung sige yun. So isa sa mission sa akin ni Lord yan is to create a story for couples. For example, may couple na nagkakalabuan na pag pinanood nila yung wedding nila, bumabalik yung love nila sa isa. So yun yung purpose ko. Parang yun yung nakita akong purpose ko in life. Make couple, basta yun. I see. So parang you're telling us na parang babalik ka pa rin sa wedding. And just in time, parang gano'n. Maaari. Kasi ngayon, Medyo may nag-enjoy mga- ka pa eh. nitong huli lang siguro isang araw, may 3 nag-inquire. Oh wow, galing. Oo, tapos yun nga, tinanong bakit hindi na daw kami nagpo-post, wala na kaming ganyan-ganyan. So sabi na lang ni Leia, yun nga, isa din sa reason ko before, plano namin mag-migrate sa Australia. Kasi yun nga yung plano namin nila Brian. So, mi-stop kami sa pag-accept ng weddings. So ngayon, parang ang goal ko naman ngayon, ito nga, yung brand ko. So parang inisip namin, kaya naman sigurong pagsabayin yung wedding at the same time. Yun. Abangan nyo ang pagbabalik. Alikang malaya. Ikaw, Boss Lek, ito, maraming words of wisdom to eh. Laging abang ako sa wisdom nito eh. Ako siguro, una nagpapasalamat ako sa mga nakasama ko. Siguro parang gusto ko gusto ko maging sa mga iiwan awards sa kanila. Magkaroon kayo ng, ako kasi ang ko parang gusto Parang ko. legacy. O yun. Legacy. Kaya nga parang legacy. Yan. Legacy. Kasi Ipasok mo pa. iba yung, gusto ko rin yan din yung parang paglaki ng mga anak ko, makikita nila yung tatay nila na yung legacy na iniwan mo. Sabi nga nila, di ba, ganda mo na yung story mo. Yun. Kasi nung napunta ako sa wedding, parang naiba yung mundo namin. Parang kasi kung nandun lang kami sa isang lugar dati, tapos naisip ko nun kung hindi ako umalis doon, dahil nung
medyo mahirap lang yung ano namin talaga. Mahirap lang yung pamilya namin yan. Hindi, I mean, para ang hirap ng pinagdaanan ko kasi, especially nung mga nakilala ko yung mga kaibigan ko, nagkaroon ako ng circle of friends. Parang lumawak. Mas lumawak yung network. Oh, and then parang sabi ko, iti-treasure ko yon. Yung, parang gusto ko sabihin kasi na pag nakilala nyo ako, napaka-friendly ko kasi. Parang siguro yung payo ko sa mga na yung tiwala sa mga kaibigan. Yan, Correct, number one. Sobrang friendly ko talaga kasi parang pag nakilala mo ako parang ano ba yun? Ano ba yung term ko doon? Hindi mo ako makakalimutan. Tatatak pa. Oo, tatatak sa'yo. Parang gusto ko pakita sa'yo. Totoo naman. Kung sino select, gano'n. Parang, ano ba tawag dito? Basta. Tapos, ito pa. Thankful din pala ako sa aking, shoutout din, sa may celebrity couple yan. Lagi ko pag nakikita ko, gino-joke ko lang yun na, like nga pala, ako pala yung nag-shoot ng Marco and Lara. Kasi sila yung Nagbigay sa'yo doon ako nakilala talaga. So parang, lagi ko yung dinadala kasi parang sabi ko, yun yung nag-start nung nung career ko. Then after that talaga, sobrang parang namayagpag ako, parang sobrang tagal. Sobrang, parang Yun ang umabot ako brand ng mga mo 6 years. Napakahirap na napakahirap hawakan na, kasi aminin ko naman, di naman talaga ako kilala ng mga iba eh. Pag sinasabi ko, 13 years ago or 14 years ago, di nila kilala yun. Di naman nila kilala kung sino yung couple ko eh. Pero thankful ako kasi at least na-experience ko yung ganito na napakasaya na maging isang wedding videographer. Oo, iba talaga Diba? dito sa atin, iba yung industry natin, no? Parang talaga yung network talaga mababago, 'di ba? When it comes to pakikisama, 'di ba? Yung camaraderie between Yes, yan, co-suppliers, 'di camaraderie. ba? Oo. Parang iba kaya as much as possible, we tend to educate others kung paano rin yung galawan. Kasi minsan nawawala yun, parang bumabalik na naman in an instance so parang supladuhan na naman. Parang unlike nung panahon natin kasi 'di ba? Kahit saan tayo magkita sa hallway o sa may island church, 'di ba? Pa-parking, paalis, kawayan, hindi nawawala, di ba? Kahit late na, yung mag-start na yung ceremony, kwentuhan pa rin. Di ba? Tropahan. Kaya kayo Tropahan pa rin. Kaya naniniwala ako, kaya gusto ko sabihin yung tropahan eh. Bumabalik, di ba? Parang yung time ngayon, parang nawala yun. Though meron pa rin naman, kahit paano. Kaso kasi syempre, ibang generation, iba yung atake, iba yung approach, di ba? Pero dati nga, usong-uso yung tropahan. That's why mas maraming nabuong team, maraming nabuong, yung mga shooters na medyo hindi ganun kagagaling na-develop dahil sa tropahan na yun, di ba? Right? Diba? Kaya, ayun, any last tips para sa mga viewers natin for this, Sir Lek? Ako, siguro before ako magbigay ng tips, shoutout muna to Sir Jason Magbanwa for building the Pinoy Videomaker, yung community. Yan, kundi dahil sa kanya, hindi rin tayo magkakaroon ng malawak na sa community ng videographer. Ng mga videography. And photography also. The events itself. The events itself. So yun, thank you so much. Siguro nila, puso lang, tsaka tiwala lang sa mga nakakasama nyo. And then, huwag nyo silang iiwan. And then, siguro maging lang tayo, pasalamat tayo sa mga, naging part ng ating mga team. Ako kasi, tinitreasure ko yung mga naging nakasama ko. Kasi, kahit na hindi na kami buo, patas nakikita ko kung nasan sila ngayon, sobrang sayo. Kasi, at least nakita ko. Kasi kung inisip ko, kung magkakasama pa rin kami ngayon, hindi sila magiging ganun. Di ba tama? Tama. So siguro yun yung nila, destiny ba, parang ganun na talagang So although parang magkaroon ka man ng, natira ka mag-isa, no? Correct. Pero at least nakikita mo, yung vision mo para sa kanila is successful sila. Yun. So yun lang, maging totoo lang tayo, tsaka puso. Yun. How about you, Sir Derek? Okay. Tips. Ako as SD editor. Magbigay tayong tips sa SD editor. Correct. Yan, as studio owner. Okay. So normal 'yan from mga 3 years, 4 years ka nang may studio. Normal na nandyan pa yung stress mo. Mainit lagi yung ulo mo. Gusto mo perfect lahat ng galawan ng team. Yung PA lagi mong pinapagalitan. Videographers mo. Iba ang pressure. Kasi, Oo, matindi. di ba Tito, iba tayong gumalaw eh. Kailangan, Gusto mo pakado. ayaw natin ng kasi ang moment sa wedding, In an instance lahat eh. oo, kaya yung anticipation ng videographer, kailangan Malalalim perfect talaga. eh. Malalalim talaga. Tsaka pag gumalaw, ganun. So, ang tip ko lang, darating talaga yung time na marami tayong magiging mistakes.
iinit ang ulo natin. Pero pag-aralan nyo kung paano siya mababago, kung paano mababawasan yung level ng stress. Kasi Paano siya syempre, i-handle? ingatan mo din yung health nyo. Correct. Oo, yun. Live a balanced life, LABL. Yun. Narinig nyo, live a balanced life. Sabi ko, pumasyal kayo minsan dito sa label. Nako, matutuwa kayo. Mababago ang pananahon nyo. Ang sarap din minsan relax eh. No? Puro trabaho eh. Actually, malaking bagay yan. No? Lalo na yung if you're doing this for the longest time. Parang kasi sa photo video, hindi talaga balanse buhay natin eh. Kasi lalo ngayon, mas longer hours on shoot, mas marami nangyayari sa event, mas tumatagal, di ba? Minsan, lalo na pag bare months, alam niyo naman, di ba? Dire-diretso tayo. Yun guys, make sure na you're in good health. Ha? Tandaan yung sabi ng dalawang mga veterano kasama natin, di ba? Good health, parang live a balanced life. Parang, alam niyo yun, para pantay lang. Lesser stress, lesser worries, mas makakapag-function ka na maayos. Di ba mga sir? Mismo. Yes. Ayun, pare, maraming salamat sa pagpapaunlak. Utsak, nakaraos tayo. Tito, Boss, maraming salamat. Thank Ever you, thank since, you. maraming salamat sa pagpaulak. Marami na naman kayo na natutunan, marami na naman kayong, what you call this, marami kayong na ma-absorb from this talk na parang learn from them. Kasi, as a veteran, di naman as a veteran, no? Well-experienced shooters of the industry, mas mga do's and don'ts, marami kayong matutunan from them. Tapos, ayun nga, syempre, tips and tricks of the trade. Well, lahat yan, may-incorporate nyo sa nangyayari ngayon sa inyo, no? Lalo na if you're starting, no? Or 1 or 2 to 3 years pa lang kayo, mas marami kayong mas ma-absorb na learnings from them. Kaya yun, another episode ng Tito Talks, no? Napakaganda, sarap ng usapan, sarap balikan. Ngayon lang kami ulit nagkita-kita, ngayon lang ulit nagsama. Well, ang sarap kasi dati halos nakikita-kita lang kami from side to side, eh. Hotels, church, reception area. Pero ngayon, nakakausap natin, nakikipagkwentuhan tayo. Hopefully, you've learned a thing or two from this podcast, no? And again, maraming salamat, Sir Derek. And this is a LABL Cafe. No, one time, pasyalan nyo to at matutuwa kayo sa lugar. Sobrang maraming salamat sa pag-adapt for this episode. Sobrang thankful kami kasi nandiyan kayo lagi to support. Maraming salamat. Salamat.